Praise the Lord. Thank you, Brother Jeff. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. Come on. Hallelujah. Sinong excited ngayon? Sorry. Ayan, so gusto ko lang itanong, bago tayo magpatuloy sa series po natin, kung sino yung nakisabay sa akin na tanggalin yung mga social media nila. Patas ng kamay. Nasaan? Sige, patas ng kamay. Yung for 1 week, nagtanggal ng Facebook, Instagram, ng X, ng Threads, ng Netflix, ng Vayu ba yun? Ng YouTube. Sige, taas ang kamay! Alright. Konti-konti lang, no? Kamusta? Si Ate Arian, kamusta? Nakatulong naman? Ano yung naitulong niya sa'yo? Mas nag-enjoy sa Word ng Lord, nakapag-spend ng time sa Word ng Panginoon. Yung dito, asan? Sige, brother, ano natulong sa'yo nun? Mas lumawak yung kaalaman sa Bible. Talagang... Sino pa? Sa bandang likod, sino pa? Sino yung nakisabay? Asan? Sige, walang condemnation sa hindi. Si Ate Shakira. Sige. Nagka-time sa family. Tignan nyo yun. Magkakasama lang kayo sa bahay, wala kayong time. Bakit? Dot-dot kayo ng dot-dot. Okay. Sino dito? Sino pa? Last na lang. Sige, asan lahat? Pataas po ng kamay. Pataas ng kamay. Sino ito nahihiyan nakataas ng kamay na to? Si Ate Pam. Pwede pakihinaan ng konti, di ko naririnig. Mas naging close ka kay Jesus. Isipin nyo yung mga benefits na yan. 4 na tao pa lang yan. Nag-enjoy sa time sa Lord, nag-enjoy sa word ni Lord, mas naging close kay Jesus, mas na-enjoy yung time with the family. Alam nyo, sobrang daming benefit kapag tinanggal natin yung addiction natin sa social media. So kung hindi nyo pa na-try at gusto nyo subukan, hindi pa huli yung lahat. YDC, it is a call for us palagi na unahin ng Panginoon at ihuli ang sarili po natin. Mas unahin ang pinapagawa ng Diyos, and I do believe it is a godly thing to do. Lalo na kung na-addict ka na sa social media, tanggalin mo yung social media mo. Nakuha ba? Imagine, 4 pa lang yung nagsalita. Mag-feedback ko, sorry. Yung benefit, nakita ninyo. Pero isa sa mga pinaka-importante dyan, yung sinabi ni Ate Shakira ninyo. Ano yun? Magkakaroon kayo ng time with your family. Kasi bakit? Isipin nyo na lang. Ilang oras na lang kayong magkakasama sa kainan, nagsiselfone. Nakita ninyo yung content na sinare ng Utopia? If you treat your Bibles as you treat your phone, pag-gising, anong gagawin? Naka-Bible na. Kumakain, anong gagawin? Nagbabasa ng Bible. Naglalakad, anong ginagawa? Imagine niyo lang kung pagbalik ta rin kaya natin, how much we spend time with the Word and how much we spend time with the cellphone na meron tayo. Ano kaya mas marami? Alam nyo, kapag binaliktad nyo yan, siguradong mababago yung buhay ninyo. Ako, I can attest kasi bakit? Kaya ako kayang sabihin to kasi for 1 week na. 8 days na. Wala akong Facebook. Nakakapag-Facebook ako, yung sa Messenger, yung sa side, parang Facebook Lite. Tapos, hindi man naglo-load yung mga picture. So, kaya wala akong update sa mga nangyayari ngayon. And, nakakapag-open lang ako pag nakabukas yung laptop kasi kailangan kong gumawa ng mga messages and all. Pero nakakatulong siya. Walang mawawala sa inyo. Hindi, meron pala. Yung addiction. Kaya tanggalin na natin yung mga nakakapaghadlang sa ating pananampalataya. Nakukuha ba? O di ako na lang. Hindi, try nyo. Please, try nyo. Kahit 1 week lang, try nyo 1 week. Kapag nag-succeed kayo, isagad nyo ng 3 weeks, magiging habit nyo yun. Na mawawala yung addiction po natin. At ngayon, gusto ko lang mag-report po sa inyo kasi kahapon ka-chat ko si Kuya Jeff. Si Kuya Jeff yung nag-pray kanina. Siya po yung overseer po natin sa campus sumpukan natin. And nangihingi ako ng bilang. Sabi ko, Jeff, ilan na yung bilang natin sa campus sumpukan? Kasi nag-report din ako sa council. So as of, check ko lang ha. As of yesterday, ng 1:26 p.m., wow, praise the Lord, meron na tayong 335 na nakakasama ninyo regularly. Regular to ha. 335 na kabataan na nakakasama ninyo sa campus sumpukan. Iba pa yung mga na-evangelize ninyo.
Iba pa yun sa soul win ninyo. So, bakit ko ba kailangan sabihin to? Kasi hindi pa tayo tapos. Ano, okay na ba tayo sa 335? Yung 335 na yun, dalhin natin lahat dito. Yung 335 na yun, paramihin pa natin. So, sa mga hindi pa po kasali ng Campus Sumpukan, isama nyo yung mga forerunner ninyo, sa mga gustong mag-handle, na tinatawag na ng Lord na mag-handle. Pero kung hindi naman, pero gusto mo lang mag-join, lapit kayo sa amin para maturo namin kayo sa mga nag-handle, sa mga Campus Sumpukan ministers natin, para masali kayo. Kasi bakit? Kesa sa nagdodota kayo, na di naman kayo marunong, wag na lang. Kesa sa bumabarkada kayo, wag na lang. Alam niyo kung sino yung masarap barkada? Yung may takot sa Diyos. Yung may takot sa Diyos. So if you would like to have a circle with you, yung mga nagfe-fellowship na yung pinag-uusapan na yung word ni Lord. So, lapit po kayo sa amin after ng service nang mabigyan po namin kayo ng Campus Sumpukan. Nakuha? Nakakasunod? Sige po, palakpakan natin ng Lord sa Campus Sumpukan. Marami pa. We're praying for more opportunities in the name of Jesus. So, dito po tayo sa next topic po natin, sa isa sa mga I am declaration ni Jesus. At ang topic po natin is this: I am the resurrection and the life. Ang sabi po dyan, ako ang buhay. Okay, ako ang pagkabuhay, muling pagkabuhay at ako ang buhay. So, ang sabi ng John 11:25-26, which is babalikan din ito natin mamaya, yung context po nito is nung namatay na si Lazarus. Nung pinuntahan na ni Jesus si Lazarus kasi namatay na siya, then binuhay niya ulit. Pero babasahin po natin ang sabi ng verse 25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. The question is, do you believe this? Pinaniniwalaan ba ninyo itong katotohanan na to? So manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na to na muli matututo po kami ng inyong salita. Lord, buksan niyo po ang mata ng aming kaalaman, Panginoon. Lord, expand our capacity to receive from you today. At Lord, dinideklara ko, Panginoon, Lord, there will be wrong mindsets na mabe-break ngayong araw na to, Panginoon. Lord, there will be salvation today. Panginoon, marami din, Panginoon, sa amin ang patuloy nakikilalanin po kayo bilang aming Panginoon Diyos at tagapagligtas, Panginoon. Lord, for in you there's no death, Lord. In you there's always life, God. Kaya ito po ang inaasahan at pinapanalangin po namin ngayong hapon na to, Panginoon. Patuloy po, paghalakin nyo kami, Panginoon, sa mga nalulungkot. Lord, comfort us with your word. Lord, confront us with your word. At Panginoon, baguhin nyo kami. Gamit po ang inyong salita, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So meron pong katagang born once and die twice. At meron din sinasabing born twice and die once. Ano po yung ibig sabihin niyan? Born once and die twice. Born twice and die once. Alam niyo ba yung ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, kapag daw nabuhay ka ng minsang beses lang, nabuhay ka ng isang beses lang, ang sabi diyan, mamamatay ka ng 2 beses. At kapag nabuhay ka ng 2 beses, ang ibig sabihin niyan, mamamatay ka daw ng isang beses lang. Kuya, ano yan? Nakakalito naman yan. Anong ibig sabihin niyan? So, ito pong statement po na to, pinaniniwalaan po natin na ito yung mangyayari sa atin na kapag pinanganak ka na una, syempre, you were born. Sino dito yung pinanganak? Sino yung pinanganak? Tingnan mo nga yung katabi mo. Pinanganak ba yan o galing sa evolution yan? Hindi tayo naniniwala sa evolution, ha? Alright. So, pinanganak tayo. So, we were born once. And then, kuya, ano yung ibig sabihin ng we will die twice kapag isang beses lang kami nabuhay? Ang sabi po niyan, kasi lahat tayo, kung hindi pa darating ang Lord, mamamatay. Tignan mo ulit yung katabi mo. Hindi pa ngayon yan. Alright? Kung hindi pa darating ang Lord, lahat po tayo, darating tayo sa punto ng buhay natin na mamamatay po tayo. Pero ano nga bang ibig sabihin? That you will die twice. Ang ibig sabihin po, mapupunta ng impyerno yung kaluluwa mo. And yes, ngayong hapon po na to, ang pag-uusapan po natin na maraming pagkakataon, ang langit at impyerno. Ang tanong, ready ka na ba? Ang tanong, handa na ba kayo? We will discuss about heaven and hell. Hanggang mamaya, babalik-balikan ko ang langit at ang impyerno para po matanim sa puso natin kung ano ang dapat po nating gawin. So, kung ganun yung ibig sabihin ng born once, die twice, ano naman yung ibig sabihin ng born twice and die once? So, ang ibig sabihin ng born twice and die once is napanganak ka una,
Sino ulit yung pinanganak na dito? And then you will be born again. Sino dito yung na-born again na? So kapag na-born again ka daw, ang ibig sabihin, mamamatay ka isang beses lang. Ano po yan? Physical death lang. Kung hindi pa darating ang Panginoon. But tayo ngayon, listen to this, YDC. We are hoping, na hindi na tayo mamatay pa. Kasi bakit? Anytime from now, pwedeng dumating na yung Panginoon. Pwedeng mag-rapture na, so pwedeng hindi na tayo mamatay. Pero paano yun? Kasi yung kanina, mamamatay ka ng 2 beses. Ngayon, isa lang or possible na hindi pa. Dahil nga na born again ka na, kapag sinabing born again ka, papunta ka ng kalangitan. Kapag sinabing born again ka, hindi ka na mamamatay pa ulit kapag namatay ka na physical. So ano pong ibig sabihin nito? Mamaya mapag-aaralan natin kung ano yung ibig sabihin talaga ng pagpunta ng langit at pagpunta ng impyerno. So, what does it mean that Jesus is the resurrection and the life? It means that He is the source of life and the overcomer of death. Siya daw po yung source. Kapag sinabing source, siya yung pinanggagalingan ng buhay. At siya, ano yung Tagalog ng overcomer? Taga-overcome. Tagapagtagumpay. Ayan, ng kamatayan. So, ang sabi po dito sa John 1:4, in Him was life, and that life was the light of all mankind. So, di ba last time napag-aralan natin that we are the light of the world? Kasi si Jesus yung light po natin. So, ngayon, ang sabi po ng verse na to, in Him was life. Kanino po? Kay Jesus. Ngayon, gusto ko lang makita po natin, while I was studying this last night, so, ang sabi dyan, in Him was life. Since si Jesus po yan, alam nyo yung konteksto niyan saan? John 1:1. Ano po yung John 1:1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ang ibig sabihin, in Him was life, meaning in the Word was life. Kailangan po, sa salita ng Panginoon, kung gusto mo nang mabuhay ka, magbasa ka ng salita ng Panginoon. And kanina, after ng klase namin, merong nagtanong sa amin ni Pastor Radley, nung pababa na kami, ang sabi niya, so, pwede ba natin i-consider na yung Word? So, yes, sir? Si Jesus. Oo. Kasi yun yung pinatutungkulan niya. Papaano? Bakit hindi yung God the Father? Bakit hindi yung God the Holy Spirit? Kasi yung sabi ng John 1:14, and the Word became flesh and made His dwelling among us. So nabuhay ang salita at nakasama po natin, nakasalamuha po natin. Ang sabi dyan, we have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Sino po yung dumating na puno ng biyaya at katotohanan? Si Jesus. Kay Jesus po. Kaya ang ibig po sabihin dito, in Him was life. Kung meron na, ngayon pa lang, tatapusin ko na. Kung meron po sa aspeto ng buhay ninyo na namamatay na, lumapit kayo sa source. Amen? Nagamit kong illustration to. Medyo illustration. Alam niyo yung mga drug addict? Tingnan niyo katabi niyo. Hindi yan. Yung mga drug addict, ayan, kapag nalolobat na yan, alam niyo yung ibig sabihin na nalolobat? Kapag bumababa na yung tama ng hinipak ng mga yan, ng tinira ng mga yan, ng in-injection ng mga yan, ang gagawin nila, bebenta nila lahat ng pwede nilang maibenta. Blower, kutsara, tinidor, plato, pitchel. Ayan. Bebenta nila yung pwede nilang ibenta. Tapos kapag nabenta nila, anong gagawin nila? Pupunta sila saan? Doon sa source. Yung source, yan yung mga drug dealer. Yan yung mga pusher. So, ang gagawin nila, pupunta sila doon para makakuha sila ng droga. Anong gagawin nila sa droga? Siyempre, kukonsumo ulit nila. Gagamitin, hihipakin, injectionin. Ayan. Iaano nila dyan sa sarili nila. Bakit? Kasi nauubusan eh. And tayo din, kung meron po sa buhay po natin, ito mas magandang source. Yung source nito, buhay. Yung source na to, kaligayahan na hindi kayang ibigay ng droga. Yung source na to, kaligayahan na hindi kayang ibigay ng social media. Yung source na to, yung kaligayahan na hindi kayang ibigay ng pahinga lang. Yung source na to, kaligayahan dito hanggang sa buhay na walang hanggan. Sino po yon? Si Jesus. Kay Jesus po tayo. Kaya sabihin mo, huwag ka nang lumapit sa ibang source. Kay Jesus ka lang lumapit because He is the source of life. Ito po yung katotohanan. And ito yung nakakalungkot kasi bakit? Most of the time, neglected ang salita ng Panginoon.
Na-share ko na sa inyo yun, di ba? Yung kantang We Have Dust on Our Bibles and we have brand new iPhones. Hindi ko alam sino nagkanta nun, English eh. Pero nakakalungkot po na katotohanan. Nakakalungkot na katotohanan na realidad ng mundo na to. Na ang daming bago sa atin, pero yung Bible natin hindi man nagagalaw. Na kapag nakalimutan mo yung Bible mo sa bahay, okay lang. Kasi bakit? May cellphone naman. Pero kapag nakalimutan mo yung cellphone mo, aligaga ka. Kasi bakit? Baka may mag-chat si ganito, baka si ganito, ganyan. Once again, YDC, gusto kong palagi nating i-meditate to. Ano kaya yung magbabago sa buhay natin if we will treat our Bibles kung paano natin tinatrato yung mga cellphones natin. Subukan nyo ng isang araw, hanggang sa 3 araw, hanggang sa 1 week, hanggang sa maging 21 days, subukan nyo. Merong magbabago sa buhay po ng bawat isa po sa atin. The life was the light of all mankind. Okay? Yung buhay, yun yung magiging liwanag po natin. At isa sa mga napag-aralan natin, na nag-guide po sa atin, na liwanag po natin in the context of John 1:1. Ano po yun? Salita po ng Panginoon. Tanungin mo yung katabi mo, meron ka bang Bible? Seryosong tanong, sino sa inyo yung walang physical Bible? Magtaas ng kamay. Kapag physical Bible, yung ganito, yung hardbound na Bible, sino sa inyo? Meron pa ba? Sino? Meron pa? Ayan. Sino yung mga may Bible? Taas nga natin yung mga Bible natin. Be proud sa Bible na meron ka. Pambihira. Ako once again gusto ko magpasalamat sa YT. I love this. Ito yung ginagamit ko, Giant Prints. Ayan. Alam nyo, ang sarap magbukas ng Bible. Hindi ako legalistic. Kailangan ba merong hardbound? Alam nyo, kung nag-i-invest kayo ng cellphone, mag-invest kayo ng Bible. Kung wala kayo, for a start, bibigyan namin kayo sa baba. Meron tayong pinamimigay dyan para lang makapag-start kayo na magbasa. Kasi bakit? Ay, alwa klase. Alwa yung feeling. Bagamat nasa digital world na tayo ngayon, mas maganda pa rin na binubuksan mo yung Bible mo. Alam nyo, kapag dumating pa kayo sa punto ng buhay ninyo na pagbukas ninyo ng Bible, tumutuloy yung luha ninyo, ay. Ang ibig lang sabihin, buhay ang salita ng Panginoon. So yung konteksto po natin dito, the source of life and the overcomer of death, si Jesus po yan at ang kanyang salita na atin pong binabasa. And then meron pong pagkakataon sa Acts 3. Ayan, yung konteksto po nito is nung pinagaling nila Paul, yung isang may sakit, ang sabi dito, you killed the author of life. Nasa harapan po sila ng Sanhedrin kasi binabawalan sila eh. Huy, ano yung ginagawa nyo? Para praise na lang. Bawal yun ah. Tapos anong sabi ni Paul? Ni Paul ba? Oo. Sa mga kaharap niya, sina Peter. Ano sabi nila Peter? Kayo pinatay ninyo. Imagine kaharap niya, leaders. Kaharap niya, mga head, mga may alam, mga may posisyon sa lipunan. Ano sinabi niya? Kayo pinatay ninyo yung author of life. You have killed the author of life. Ang sabi diyan, but God raised him from the dead. And we are witnesses of this fact. Bakit po sinabi to? Bakit he was raised from the dead? Because Jesus cannot remain dead. Because death cannot hold on him. Kasi bakit? Because he was life. At ang sabi po dito, magtutuloy-tuloy po tayo, no? 1 John 5:20, and we also know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know him who is true. Ang sabi dyan, and then yung next part, and we are in him who is true by being in his Son Jesus. He is the true God and eternal life. So ulitin ko lang, alam ko nabanggit ko to, di ko alam kung Sunday or Saturday service, pero alam ko nabanggit ko itong katotohanan na to. Kung merong makikipagdebate sa inyo, na sasabihin na si Jesus ay tao lang, remember this verse. Naniniwala ba kayo si Jesus tao lang? He is 100% man and 100% God. He is divine and He is human. Pareho po yan. At ang sinasabi nila, hindi, si Jesus tao lang siya eh. Ito, He is the one true God. Sino po yung pinatutungkulan yan? Si Jesus, He is eternal life. Sino pong pinatutungkulan yan? Ang ibig sabihin, kapag nanatili ka kay Jesus, sure yung eternal life mo. Paano po yung pananatili kay Jesus? Kapag sumusunod ka sa kanyang salita. Kapag nag-o-obey ka sa word ng Panginoon. Ang tanongin mo yung katabi mo, nag-o-obey ka ba sa word ni Lord? Aba, kung hindi, magbago ka.
Ang sabi dito, Jesus is not only the source of physical life, but also the source of eternal life. Kasi bakit? Never po nating makukuha yung buhay na walang hanggan sa ibang tao. Naniniwala kayo doon? Not even the pastors, not even bishop, not even Pastor Manny, hindi kami ng mga tumatay dito, not even your forerunners. Para makasumpong ka ng buhay na walang hanggan, kay Jesucristo lamang. Kaya nga, saan ka pa? Kanina ka. Hindi, saan ka pa? Totoo lang. Tayo yung gumawa ng kasalanan, siya yung nagbayad. Saan ka pa? Nakukuha. Tayo yung dapat nakapako doon. Pero siya, pinili niya magpapako doon kasi mahal niya tayo. Saan ka pa? Tayo yung tumataligod sa Kanya pero never niya tayong tinalikuran. Saan ka pa? Tayo yung nang iwan sa Kanya pero never niya tayong iniwan. Saan ka pa? Diba? Ito yung kataga na meron tayo eh. Saan ka pa? Kanina ka. Hindi totoo man. Saan mo pa hahanapin yung meron tayo ngayon? The benefit that we have today. Saan po natin makukuha yan? Not even Kibuloy can give that to you. Not even those flood control. Kahit pa yung mga nagnakaw ng bilyon-bilyon, hindi nila kayang ibigay sa iyo yung buhay na meron tayo ngayon. Kasi bakit? Tayo ngayon, wala man tayong bilyon-bilyon na ninakaw sa flood control. Pero patuloy po tayong payapa. Kasi bakit? Meron tayong Kristo sa buhay eh. Sila, meron ba silang kapayapaan ngayon? Ito yung for this week, ito yung ginagawa ko ngayon kasi, syempre, bilang ang sabi ng Lord, watch and pray so that you will not fall into temptation. And para alam ko yung pagpipray ko, lalo na sa Pilipinas, so nanonood ako ng mga videos ni na Mayor Magalong, Mayor Bico, yan yung mga for good governance. Sila yung mga nag-start eh. And then, nakaka-break lang ng puso yung nangyayari ngayon. But praise God, meron nangyayari sa mga panalangin po natin. God is exposing itong matagal na pangungurakot. And mind you, YDC, kung hindi pa darating ang Lord, baka isa sa atin maging presidente. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi nung isa, hindi na ako. Papastor ako eh. Alright. Alam nyo, kung hindi pa darating ang Panginoon, isa man sa atin na mauupo, I hope huwag kayong mangurakot. Meron bang humahabol ng SK sa inyo? Kung meron man, huwag kayong magnakaw. Mga baby crocodiles. Hindi tayo magnanakaw, okay? Ang gagawin natin, kung tinatawag kayo na maglingkod ng Lord sa mga communities, sa mga may posisyon, sa lipunan, ang gagawin natin, maglilingkod tayo ng mayroong righteousness. Nang guided by the Word. Kasi bakit? Yung nangyayari ngayon, kahit na marami silang pera, lahat ng mga nagsinakaw na yan, wala silang kapayapaan. Hindi mo nakikita ngayon, sinong may kasalanan ng flood control dito? Si ano? Nagtuturuan na eh. Hindi na nakakatulog na maayos yan. Pati nga yung mga anak nila, tinitira na eh. Kami yung nagpapaaral sa'yo. Kami yung nagbihis sa'yo. This is where the taxpayers' tax goes. Scholar ng bayan. Scholar ng bayan. So, nakikita ninyo, kaya nga hindi pwedeng maging basihan yung material na bagay sa kapayapaan ng tao. Nakukuha lang natin yan sa source natin. Kanino? Kay Jesus lang. Alright? Ang sabi po dito, nag-e-enjoy ka na dito sa lupa, mag-e-enjoy ka pa sa langit. Saan mo mararanasan po yan? Kay Jesus lang. Kaya once again, tatanungin ko kayo, saan ka pa? Kanina ka. Kaya nga nakakalungkot. No? Metong ka rin makalungkot. Tayo, we are enjoying this thing. Pero ang tanong, are we enjoying the same thing paglabas natin? O meron ng ibang bagay na nagbibigay ng joy sa atin? Meron ng ibang tao na nagbibigay ng joy sa atin? Yes! Dito, sobrang bold natin na sabihin, oo, kay Jesus lang tayo kahit anong mangyari. But in return, in reality, paglabas natin dito, are we living the same mindset na meron tayo? O baka taga-yo-yo lang tayo? Taga-hype man lang tayo? O baka dito lang sa church? I hope pati paglabas, nagiging buhay po natin siya. Kasi bakit? Imagine, no, habang kachat ko si Kuya Jeff kahapon, sobrang nabibless ako kasi imagine, kakastart pa lang ng school ng iba. Pero meron na tayong 335 na kasama sa campus sumpukan natin. What if lahat pa tayo?
Tapos ito pa, pag-pray natin to, hindi ko muna ibubulat natin kung saan to. I hope by next year matuloy yung proposal na ginawa. First time meron tayong mapapasukan na college dito sa Pampanga na for so long, alam ko hindi sila nagpapapasok ng religious activity or what. So, bakit ko kailangan sabihin to? Kasi kung nagre-raise up sila ng mga baby crocs, sa mga pinapasok nila, yung mga mini-mentor nila sa na ganito yung gawin ninyo sa mga politics and all, kailangan mag-raise up tayo ng new generation na meron takot sa Diyos. At yan yung ginagawa ninyo. Kaya kailangan yung pamumuhay ninyo, kung paano tayo namumuhay sa loob ng church, kailangan ganun din tayo sa labas. Hindi pwede yung dito mabait ka, sa labas bully ka. No. It should not go that way. Ipakita natin yung source ng buhay nasa sa atin. Kaya dapat kung nasan man tayo, hindi tayo pumapatay ng tao kundi nagbibigay tayo ng buhay. Hindi tayo pumapatay ng pag-asa kundi nagbibigay tayo ng pag-asa. Hindi tayo namumuhay sa kadiliman kundi nagbibigay tayo ng kaliwanagan. Kasi bakit? We have Jesus within us. Tayo yung bearer ng light na yon. Let us be the beacon of light. Kung nasan man tayo pumunta, kailangan nakikita si Kristo sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Ay, balo yun. Merong problema kapag pumunta ka sa isang lugar tapos iniiwasan ka ng tao. Merong problema kapag pumunta ka sa isang lugar tapos sinasabi ng mga tao, andyan na naman yan, pabida, pabibo. Andyan na naman yan, magsasaw, paratot, mayabang, mayangin. Nagigets ninyo? May problema kapag ganun. Kailangan nyo nakikita po sa atin pag-asa. Kaya nga karamihan sa inyo, hindi naman kayo leader pa eh. Pero anong gagawin sa school kapag may problema? Pwede mo ba akong pag-pray? Mas malapit ka kay Lord kaysa sa akin eh. Nakukuha ninyo? Because they are seeing life in you. Because they are experiencing that hope that they cannot experience outside. Sa'yo. Kasi bakit sa ating lahat na nandito, bearers po tayo ng buhay na yon. Kasi bakit nasa sa atin si Jesus? We are ambassador of Christ. Kaya ganun din, since ambassador tayo ng Panginoon, dapat hindi na tayo natatakot sa kamatayan. Sino dito yung takot pamamatay? Meron pa mga ngilan. Ako isa sa mga kinakatakutan ko noon, hindi takot mamatay. Kundi takot akong mamatay yung mga parents ko. Because I have my reason, mamaya sasabihin ko sila sa inyo. So, ang sabi dito, because Jesus is our eternal life, we don't have to fear death. Kailangan daw, hindi na natin katakutan yung kamatayan. Kasi bakit? Kasi nga, kapag na-born tayo twice, we were born again, palangit na tayo. Pakisabi sa katabi mo, palangit ka na. Kaya huwag ka nang matakot mamatay. Sinong gusto ng palangit? Sinong gusto nang pumunta sa langit? Kung totoo man na darating na si Lord sa September 23, praise the Lord! Bakit? Ayaw nyo pa? Uulitin ko nga, si Pastor Radling at saka si Sister Jaira, ready na eh. Yung kasal niyan, September 19. Tapos darating si Lord. Kunyari, dumating na September 20. Okay mo, sir? Okay mo? Ate Jai, okay lang ba yun? Ready na yung mga yan. Mas mahal nila si Lord kaysa sa bawat isa eh. What if dumating si Lord ngayon? Ano gagawin mo? Tsaka na ako magre-ready. Kung darating si Lord mamayang 4:30 habang nagsisiyo kayo, saan kaya tayo pupunta? Mararapture kaya tayo? Kung maiwan kayo, yung susi nasa bulsa ko, kunin nyo na lang. Okay, yung susi ng kotse, kunin nyo na lang. Nakukuha. Alam nyo, kahit pa mamatay na tayo ngayon, ngayong oras na to, kailangan maging excited tayo. Because death is not the end. But it is a doorway for us to enter that eternal life na pinangako ng Panginoon sa atin. Kaya dapat hindi tayo takot mamatay. Makakapal yung mukha nating harapin yung kamatayan. Kasi bakit? Temporary lang to eh. Sojourners lang tayo dito eh. Kaya dapat hindi natin ine-enjoy yung mga bagay dito sa lupa. Ang ine-enjoy natin yung mga bagay na panglangit. Nakukuha po ba natin ng IDC? Nakakasunod pa, Romans 6:8-9. And since we died with Christ, we know we will also live with Him. Saan po yan? Sa kalangitan. Heavenward tayo, guys. Palangit tayo. Ang sabi po dito, we are sure of this because Christ was raised from the dead and He will never die again. Hindi na po siya mamamatay. Kasi bakit? Nandun na siya eh. Pinagpe-pray tayo, pinag-i-intercede tayo. Death no longer has any power over Him.
So meron po akong nalagay dito, true life, both here and eternity, is only through Jesus. Because without Him, wala tayong magagawa sa buhay. Without Him, wala tayong buhay na magandang kapupuntahan. Without Him, pa-impyerno tayong lahat. Kaya nga, isn't it amazing how the Lord loves us so much? Na pinili niyang maging baby ulit, mamaya pag-aaralan natin yan. Pinili niyang maging baby, mabuhay na bilang sanggol, sinuot yung pagkatao, naging tao kagaya po natin, naranasan yung kamatayan ng isang kriminal na wala naman siyang ginawang kasalanan kasi lang sa isang dahilan. Dahil mahal niya lang tayo. Dahil gusto niya lang na makasama yung bawat isa po sa atin. Dahil gusto kanyang makasama when we will all be resurrected, lahat ng mga nagmahal sa Kanya. Makasama po tayo sa langit. Isn't it amazing? Kaya kailangan patuloy po, palaging sinasabi po ni Pastor Radley sa atin to, dapat hindi matanggal yung natin sa pag-ibig ni Kristo sa atin. Kasi yun yung magsasadsad. Magdadala sa atin. Woo! Praise the Lord. Yun yung magdadala sa atin. Magpapatuloy sa atin sa buhay na walang hanggan. And nasabi dito, Revelations 1:18, I am the living one. I was dead and now look. Nasabi po, I am alive and forever and ever. And I hold the keys of death and Hades. So after, ito po, tinanong kanina to, after 3 days, nung namatay si Jesus, nasaan po siya? Kinuha niya yung keys. Kinuha niya yung susi. Kinuha niya yung authority na minsan nang sinuko ng tao kay Satanas. Nung minsan nang binitawan ng tao na authority na binigay sa kanya. So nung namatay po si Jesus for 3 days, kinuha niya yung, pumunta siya ng Sheol, kinuha niya yung Abraham's bosom, dinala niya sa langit. Kaya ngayon, yung namamatay, it's either langit or impyerno na lang. Hindi na siya pwede mag-roam around. Kasi dati bakit? Old Testament po. Konting trivia lamang, yung mga namamatay, dumidiretso yan sa Abraham's bosom. Nasa Sheol po yan. Makikita nyo yan sa kwento po nung Lazarus and the rich man, na meron pong, nakikita nila kasi nga nasa Sheol pa lahat. And then, ang sabi niya, nakikiusap ako, pakisabihan yung mga kapatid ko ng ganito. Kasalanan po natin kung walang magbago sa buhay natin ngayon. Since nasa sa atin na yung susi, kasalanan po natin kung hindi maligtas yung mga kaluluwa po natin. Nasa sa atin na yung susi. So, anong purpose ng susi? Anong purpose ng susi? Ha? Pagbukas. Tayo po yung magbubukas. Tayo po, nasa sa atin na po yan. Kung bubuksan mo yung durungawin ng langit, yung pagpapala ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa po sa atin, though ibang topic po yun, tsaka na natin pag-aaralan. Pero sabi po dito, sa Hebrews 2:14-15, because God's children are human beings made of flesh and blood, the Son also became flesh and blood. Sino po yan? Si Jesus. Si Jesus po yung pinatutungkalan yan. For only as a human being could He die. Sa mga nagtatanong, bakit hindi po si God yung namatay? Hindi po yung God the Father or God the Holy Spirit yung namatay. Bakit si Jesus? Kasi nga, spirito po sila, hindi po pwedeng mamatay yon. Ang pwede lang mamatay yung flesh, yung laman. Sino po yung may laman? Si Jesus, He is God with us nung panahon nila. Pero yung God with us ngayon, nakasama po natin. It's the Holy Spirit. He's the Holy Spirit na nasa sa atin po ngayon. Doctrinal eh. So, ang kasama po natin ngayon, yung Holy Spirit, the Spirit of Jesus. Alright? At ang sabi dito, and only by dying could He break the power of the devil. Sa pagkamatay ni Jesus, doon lang po mabibreak yung kapangyarihan na Satanas. Ano po yan? Yan po yung kamatayan who had the power of death. Kaya nga sa atin, YDC, gusto ko lang sabihin sa inyo, and only in this could He set free all those who live their lives as slaves to the fear of death. Kaya ka takot mamatay, meron akong 3 bagay na lang na nasulat dito. Baka kasali ka dito kung bakit takot kang mamatay. Una, hindi mo kilala kung sino yung Diyos mo. Hindi ka sigurado sa kaligtasan mo. Pangalawa, meron kang tinatagong kasalanan. Kaya takot ka pang mamatay. Kasi meron kang tinatagong kasalanan. Pangatlo, meron ka pang wrong priority sa buhay. Kasi si Pastor Radley, si Ate Jai, pwede naman nilang sabihin, tsaka na lang dumating si Lord. Pwede ba next year na lang, ma-enjoy muna namin yung kasal namin? Pero kahit kanina, excited si Pastor Radley sa depth namin. Excited siya eh. Willing nang mawala yung mga yan eh. Tayo kaya, baka meron tayong wrong priority sa buhay. Lord, gusto ko muna na mag-asawa. Lord, gusto ko muna na makatapos. Lord, wag ka na muna dumating kasi gusto ko muna mag-graduate. Gusto ko muna magtrabaho dito. Wala namang masama sa mga yon.
Ang masama lang, yun yung mindset natin, kaya ayaw pa nating padatingin ng Lord. Ay, alam nyo, kahit pa wala yung mga yan, kung mag-rapture na ngayon, mag-rapture na lang. Mas magiging maganda yung kalalabasan ng buhay natin kesa sa mga makuha po natin yung mga bagay na yan. Sino dito yung pangarap pang mag-asawa? Taas ng kamay. Sige, kung di pa darating ang Lord, God willing, magtaas kayo ng kamay. Yung mga nangangarap mag-asawa. Hindi ngayon. Ano ngayon? Pangarap nga ni. Pangarap. Pangarap. Sino dito yung nangangarap magkasasakyan? Nangangarap mag-graduate? Nangangarap yumaman? Wala pa mo lang sinasabi, pumapalakpak lang kayo. Lahat naman natin gusto natin yan eh. Ang kaso lang, kung magagalit ka sa Diyos kasi magra-rapture na dahil hindi mo pa nararanasan yan, maiiwan ka nga. Bala ka na dyan. Sino gusto magkakotse? Sino gustong pulang kotse? Yung sa amin, sa inyo na kapag naiwan kayo. Mas gustuhin natin yung langit kesa dito. Yan po yung sinasabi ko sa inyo, mas gustuhin po natin ang langit kesa dito. As long as Jesus is our Lord and Savior, we won't have to worry about our lives in this world and we won't have to fear death. Kaya alam nyo, wag tayong matakot sa kamatayan. Imagine niyo to, no? Sino ditong naniniwalang tunay yung Diyos na sinasamba niya? Imagine niyo yung mga terorista, willing silang mamatay para sa Diyos nila na hindi naman totoo. Sa mga hindi ko alam kung Muslim yung mga yun, mga Islam, yung mga ganyang country, yung mga ganyang religion, they are willing to die para sa Diyos nila na hindi naman totoo. Tapos ikaw, tunay yung Diyos mo, hindi ka willing mamatay para sa Kanya. Eh di mamatay na tayo. Kunyari, uulitin ko lang, kunyari lang. Meron dumating dito, merong hawak-hawak na mga patalim. Merong hawak-hawak na mga granada, mga dynamite, mga grenade launcher, mga MP3, mga baril, AK-47 and so on. Tapos tinutukan tayo. Sino kaya dito yung willing mamatay para kay Jesus? Kapag tinanong kang babarilin kita, kapag hindi mo sinuko si Jesus, ano kayo sasabihin natin? Sige, si Pastor J. Sap na lang. Siyempre, unahin ako dito. Nasa sentro ako. Sniper. Lalaro siguro itong mga to. Alam nyo, I hope lahat tayo matuto tayong tayuan na kahit patayin nyo ako ngayon, hindi ko tatalikuran si Jesus. Kasi bakit? Si Jesus nga, di tayo tinalikuran, nung papatayin na siya eh. Buhay yung kapalit. Pero hindi niya tayo tinalikuran. Pwede naman sabihin ni Lord, pwede bang si Jeffrey Gopez na lang yung mamatay, hindi na lang ako? Pwede bang si Joshua na lang yung mamatay? Pwede bang si Ate Grace na lang yung mamatay? Pwede bang si Alexis na lang yung mamatay? O kaya si Jilin? O kaya si Kuya Mabs? O kaya kayo na lang kaya? Pero ang ginawa ni Jesus, ako na lang. Bakit? He experienced death so we could experience life. Naranasan niya yung kamatayan para po bigyan tayo ng buhay ng walang hanggan. At yun po yung gusto ng Panginoon na maranasan po natin. Kaya, pakisabi sa katabi mo, huwag ka nang matakot mamatay. Pangalawa, He is the guarantor of our reunion with our loved ones. Check natin to. He is the guarantor of our reunion with our loved ones. Ang sabi po dito sa 2 Samuel 12:22-23, ito yung konteksto nito nung nagkasala si David and then merong consequence yung kasalanan niya, nagkasakit yung anak po niya. And then, sabi niya, kasi nagtaka yung mga servant niya. Kasi nung merong sakit, he is fasting, okay, nag-aayuno siya, hindi siya kumakain, he is weeping for his child kasi nga may sakit. Tapos, nung namatay yung anak niya, doon siya kumain. Doon siya nag-worship, doon siya lumabas, doon niya inayos yung sarili niya. And then nagtatanong yung mga servant niya, bakit? Bakit nung buhay siya, hindi ka ganyan? Bakit ngayon namatay siya? Doon mo sinasabi sa akin na kailangan nating worship ang Panginoon, kailangan nating kumain, kailangan natin mag-party, mag-celebrate. Ang sabi ni David ganito, David replied, I fasted and wept while the child was alive. For I said, perhaps the Lord will be gracious to me and let the child live. Pero ang sabi ng next verse, but why should I fast when he is dead? Can I bring him back to life? I will go to him one day, but he cannot return to me. Ano pong ibig sabihin dyan? At ito lang yung natatanging verse, listen to this, na pwede po nating panghawakan na kapag namatay yung bata, baby,
diretso po siya sa langit. Okay, baby, diretso po siya sa langit. Hindi yung baby mo. Baby na, okay, baby na bata. Baby. So, aray. Ang ibig sabihin, ito po, kaya nga ang ganda ng ano na to, He is the guarantor of our reunion with our loved ones. Listen to this. Hindi ko po kayo kilala lahat. Pero kung meron man sa inyo naranasan ng mamatayan ng baby or yung mga nasa sinapupunan pa lamang, ito yung guarantee, itong verse na to, na makakasama po natin sila sa kalangitan one day. Alam niyo, totoo yan kasi bakit? Dumating ako sa pagkakataon, there was this one time, Wednesday yon after ko mag-preach ng prayer meeting noon, merong lumapit sa akin, sabi niya, Pastor, pwede ba natin ipag-pray yung family ng ganito? So pumunta kami, I was expecting na adult yung namatay. Alam niyo, parang 4 months pa lang yung bata na namatay, pumunta kami ng Dukit sa may Mabalacat. Tapos, alam mo yun yung nakaka-heartbreak. Kasi, bata, every time na meron akong makikitang ataol na maliit, sobrang heartbreaking kasi, pero at the same time, this very verse gives me hope na itong bata na to nasa langit po siya. Itong bata na to, nag-enjoy siya na naglalaro sa langit. Hindi siya mananatiling baby doon. Actually, magiging toddler yan na naglalaro sa langit. So, that should give us hope. Sa mga nawalan po sa inyo ng mahal sa buhay, ng mga babies, na wala pang kakayanan magdesisyon ng tama at mali, don't worry, nasa langit po sila. Okay, makakasama nyo po sila doon sa kalangitan. Kasi meron akong mga pinsan dapat daw na buhay kaso nalaglag So, makakasama ko sa langit yung mga ano na yun. And ang sabi dito, we need to understand and teach our young children the way of the Lord. Kasi dito sa Pilipinas, kaya nga si Paring Robin, ang ginagawa niya, binababa niya yung yung kaso. Kasi sabi nila, hindi nila pwedeng ikulong yung 18 years old. Kaya nga ang ginagawa ng mga sindikato, ginagamit yung mga kabataan ngayon. Pansinin nyo ngayon kung gaano kakarumal-dumal. Alam nyo, pumunta kayo, kahit ngayon na lang, kahit dito na lang yung mga nanlilimos, mga kabataan, nakakatok, sasakay sa jeep. Actually, hindi naman sa kanila yon. Karamihan sa mga yan, nagagamit ng mga sindikato. Yung mga pumapatay, yung mga nagnanakaw, nagdodroga, mga kabataan yung ginagamit. Kasi bakit? They have this mindset. Hindi naman ako makukulong Hindi, 16 pa lang naman ako 15 pa lang ako Even yung mga nangre-rape ng ganitong edad, hindi daw sila nakukulong. I don't know how messed up our system is. Pero imagine kung meron kang ganung mindset, gumawa ka na lang ng kasalanan. Wala naman palang mangyayaring masama sa'yo. Kaya po sa atin, I hope, hindi ko alam kung ano yung plano ng Lord dun sa pagbababa nila ng kung God willing, kung mapasa yun, kung will ni Lord, bahala si Lord doon. Pero I hope tayo, mag-raise up tayo ng mga bata. Ngayon pa lang, kaya nga dito tinatanggap na, kaya meron mga Calvary Kids dito Kaya meron mga 9 years old, 10 years old na inaalaw natin para maturo na natin sa kanila yung katotohanan. Kesa sa mundo yung magturo po sa kanila. Ulitin ko lang, ang daming mga balita ngayon na, yung mga bata, grabe na yung mga desisyon. Kanina lang, meron pinakita sa akin si Vanessa na video. Di ko alam kung alam niyo yun. Sa Mabalacat daw, meron tumatalon sa bridge. Babae, naka-uniforme pa. Na pang-eskwelahan. So, bakit ko sinasabi to? Kailangan magdesisyon po tayo ngayon pa lang. Okay? Ngayon, kuya, ano bang taon dapat para maintindihan nila? Merong nagsasabi na dapat 3 years old, 4 years old, 5 years old. Alam niyo, meron ako nabasa, napanood sa YouTube, na parang clip siya na Christian content creator siya. Ang sabi niya, yung mga bata ngayon dahil sa sobrang woke, alam niyo yung woke? Alam na nila, dami na nilang alam na mga kalokohan, mga kasalanan, kailangan natuturo na sa kanila yung salvation. Kasi bakit? Yung anak ko, sabi niya, 3 years old pa lang, dahil nakikita niya sa kanilang buhay, kung paano maging Kristiyano, ang sabi niya ganito, Daddy, I want to be saved. Daddy, I want to receive Jesus. Teach me how. Kaya ngayon, tuturuan ko po kayo, paano ba natin tatanggapin si Jesus sa buhay po natin. We don't need to do good works para maligtas. Ang kailangan po natin tanggapin si Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas. Kapag sinabing Diyos,
Siya po yung mangunguna sa buhay natin. Kapag sinabing Diyos, ang gagawin natin yung pinapagawa niya at hindi lamang yung gusto natin. Tagapagligtas ng mga kaluluwa natin because without Jesus, we can never save ourselves. Actually, we are saving ourselves from ourselves as well. Nililigtas po natin yung sarili natin sa sarili nating kagustuhan din. Kaya nga, kailangan tanggapin natin si Jesus. Kaya nga, Pastor, born again na ba ako kapag nag-attend ako ng church? Hindi. Mabuborn again ka kapag na-receive mo yung bagong buhay na binigay sa iyo ni Jesus. Kaya nga, you cannot call yourself born again. Kung sino ka dati, tapos 3 years ka na nandito, hindi ka pa rin nababago. Kung hanggang ngayon, nag-vape ka pa rin. Kung hanggang ngayon, umiinom ka pa rin. Nagre-rebelde ka pa rin. Ginagawa mo pa rin yung kasalanan kung saan ka niligtas ng Panginoon and you are enjoying them, baka hindi ka talaga na born again, kapatid. Kaya nga born again kasi merong namatay. Born again. Merong namatay. Sino yung namatay? Yung dating tayo. Kaya sabi ko sa inyo, doctrinal to. Kaya nga born again Pero kapag naging born again ka, magkakaroon ka naman ng buhay na walang hanggan. Ito po yung dapat na gustuhin po natin. So sa mga, ako, personally, nangangarap ako magkaroon ng anak. Meron po tayong mga magulang na kasama. Sa mga anak po ninyo, turuan nyo po sila, wag puro kokomelon. Hindi, totoo to. Sa mga kapatid ninyo na binabantayan ninyo, wag kokomelon. Wag din Coco Martin. Turuan ninyo si Jesus. Turuan ninyo ng gospel. Kuya, bata pa Papanoorin ninyo ng Superbook. Kesa sa puro kokomelon. Kesa sa bigyan ninyo, papaglaruin nyo ng Roblox. Turuan nyo sila kung paano magbasa ng Bible. Pwede naman Kuya, sobrang bata pa nila. Yun yung maling mindset na binibigay ni Satan sa atin Sige, hayaan nyo muna na mag-enjoy. Hindi, kapag naiinip, bigyan nyo ng phone. O, tingnan nyo yung generation ngayon. Messed up generation. Kasi bakit? Puro phone Puro social media, puro gadgets Pero tayo, anong gagawin natin kung hindi pa darating ang Panginoon, mga kapatid? At kung meron kayong panahon ngayon na ituro yung mga kabataan, mga pamangkin ninyo, mga apo ninyo, mga kamag-anak, kapatid ninyo na bata pa, turuan na natin sila ng tama. Turuan na natin sila ng pamamaraan ni Jesus. Kasi bakit? Tunay po yung impyerno. Kuya, meron bang mga kids na mapupunta ng impyerno? Meron! Meron! Kasi alam na nila yung tama. They know what's right from wrong. Pero hindi natin tinuro sa kanila yung daan. Meron pong mapupunta ng impyerno. Tingnan natin to. Imagine Jesus. Therefore, the Lord Himself, as Isaiah 7, will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and I will call him Emmanuel, meaning God with us. He will be eating curds and honey when he knows enough. Ang sabi dyan, to reject the wrong and choose the right. For before the boy knows enough to reject the wrong and choose the right, the land of those two kings you will be led to waste. Basahin ko lang to para po maano lang po sa atin. Ma-instill lang po sa atin. The age at which a child eats curds and honey is not explicitly stated in the Bible, but is described metaphorically as the point when a child begins to understand what's right from wrong. So ang ibig sabihin lang, nahiintindihan niya na yung tama at mali. Kung papansinin ninyo, kahit pa meron kayong 1-year-old, 2 years old, kapag kinukuha mo yung gamit niya o kaya kapag kinukuha mo yung hindi sa'yo na dapat sa kanya naman, nagagalit. Kasi bakit? At some point, meron nang nalalaman yan Kasi bakit? Sa bahay pa lang, sa atin pa lang, tinuturuan na tayo ng mga nanay, mga magulang natin. Bawal yan, masama yan. Kaya nga yung mga nanay dati, anong ginagawa? Pinapalo yung kamay, pinapalo yung puwet. Kasi bakit? Masama Ang ibig sabihin, natututo na. Meron na pong knowledge, morally, yung mga batang yan, which begins around 3 years old. Which an age of moral accountability. So, ang ibig sabihin, possible toddler. Pwede na natin silang turuan what's right from wrong. Pastor, sobrang imposible naman ata. Yan lang yung in-instill na mindset sa atin ni Satan. Pero pwede naman. Meron nga naikwento po sa amin si Pastor Manny at 4 years old. 4 years old, yes. Gusto niya makilala si Jesus. Ngayon, pastor. At 4 years old. Meron kaming kakilala na nakasama sa Bible School, palagi niya tinetestify ito. Kasi yung tatay niya, pastor, namatay, binaril. Sabi niya, at 6 years old, he is desiring na magamit siya ng Panginoon na magpastor. Ngayon, pastor. Hindi ko sinasabi ito para magpastor kayong lahat. Ang sinasabi ko lang,
bago natin maturo sa mga bata, ituro muna natin sa sarili po natin. Ngayon, kung tatanungin ko kayo, talaga ba ligtas kayo? Yun lang. Meron nagtanong kay Ate Jem ninyo, kasi teacher si Ate Jem sa may systems. Ate, sabi daw ganyan, ilang percent ka na sure na ligtas ka from 1 to 10? Sumagot si Ate Jem na 10%. Ng 10. Sigurado siya na ligtas siya eh. Tapos ito daw bata, yung sagot niya, 3. Kasi hindi naman siya sure. Baka daw, paano siya, Jem? Baka daw dumating si Jesus, naliligo siya, ganun. Hindi daw siya maligtas. So, tinuro ni Ate Jem. I mean, sa atin kaya dito? Kasi nga, hindi, ganito, no? Kasi, ako nga, pinagtawanan ko yung September 23 eh. What if tama? What if lang, ha? Di ko sinasabing tama. Alam niyo ba yung balita na yon? September 23, magra-rapture? Di ko naman sinasabing tama, di ko sinasabing hindi. Pero what if tama? Ano, sa September 22 ka palang magbabago? Sa September 22 ka palang tutuwid ng buhay, magre-repent, magiging righteous? Hindi, it should start today. It should start today, YDC. Kailangan po sa pamumuhay po natin, matuwid na po tayo. Ang sabi po nito, Proverbs 22:6, train up a child in a way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kaya nga dapat, ngayon pa lang, tinuturo na po natin. Kaya nga kami dito na nagpipreach, hindi nyo napapansin, kahit pa mayroong mga bata na ninermon kami ng mga kasalanan, uulitin ko lang, hindi ko babaguhin yung bigat ng word para sa inyo. Hindi ko babaguhin to. Kunyari, dahil ka-close ko si Kuya Hans ninyo, hindi ko siya sisermonan. No. Sinisermonan nga ako niyan eh. Pag mali yung form, no, coach? Kasi bakit? Kapag may mali, para malaman na ng mga bata ngayon. Mga nanay, bakit natin sinisermonan yung mga bata, mga anak po natin? Kasi may mali. Kayo mismo, yung mga kaibigan ninyo, mga kapatid ninyo, bakit ninyo binabawalan? Kasi may. Kapag inulit, anong ginagawa ninyo? Kakulit na naman. Kasi bakit? Inulit yung gusto nating matuto ng? Ang tanong, alam ba natin yung tama? Pinamumuhay po ba natin ang tama? Ang sabi po dito, listen to this. It is our responsibility to teach our children about what is right and wrong according to God's Word. According to God's Word. Hindi yung sinabi ng kunino lang. We need to tell them repeatedly about our faith in the Lord Jesus Christ. We need to tell them repeatedly. Kaya nga yung pwede po ninyo sa mga magulang po na nandirito ngayon, yung pwede po ninyong pamana sa mga anak ninyo, hindi po pag-aaral. Pananampalataya po kay Kristo. Sa ating lahat na nandirito ngayon, kung darating ang panahon, kung di pa darating ang Panginoon, na magkakapamilya tayo, ang mapapamana po natin silang napakaganda at napaka-importante sa buhay. Relationship po kay Jesus. Nakuha, nakakasunod. We need to ensure that our families are saved by grace through faith in Christ alone, including our young innocent children. Disciple them and teach them to obey the Lord. Sino dito yung gustong maligtas yung family? Taas ang kamay, taas ang kamay. Sige, babaan nyo na. Kami sa CU po namin sa mga matatanda. Kaya meron kaming kalokohan na ginagawa ngayon na sinasabi, lalo na si Kuya Tyron. Sabi niya, gusto kong bumili ng baril. Hindi baril na yung mga joke-joke lang. Kasi bakit? Para kapag meron pang umalis sa CU natin, barilin na natin. Hindi, metaphor pang ibig sabihin, dapat wala nang umalis. Kasi bakit? We've seen how prayer requests turn to answered prayers. Alam nyo ba, every Wednesday na meron nagtitestify dyan, kalimitan, palaging merong family member ng kasiyo namin. Kasi bakit? For so long, they were praying for it. Nakita namin naligtas yung pamilya ni Kuya Romer. Nakita namin na naligtas yung pamilya ni Kuya Romer. Yung mga answered prayers sa family ni Kuya AJ. Yung family ni Kuya Polly. Sa pamilya. Kung pwede ko lang ilathala lahat ng nararanasan po namin. Kasi bakit? Ang sarap makita na kasama mo yung family mo dito. Totoo yan. Ako, ikaw pastor, kasi pastor ka. Hindi! Pinapangarap ko makasama kong buo yung pamilya ko. Meron pa bang hindi ligtas sa family ko? Meron pa! Anong gagawin ko? Titigil na ako? Hindi. There was this one time, hindi ko alam kung na-share ko na, pero share ko ulit kasi wala naman kayong magagawa kundi pakinggan nyo. Na yung topic about salvation ng family. And siyempre, praise the Lord, no? Papuri sa Panginoon. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na makapag-ministry sa mga kabataan. And eager tayo dyan. Gagawin natin lahat eh. Na encourage mo, sermonan mo,
Kahit pa niloloko ka, napupunta, hindi naman, iwin mo pa rin, pagtiyagaan mo, ganito, ganyan. So, nagsisiyo kami. Habang nagsasalita yung mga kasama ko na sila, pinagpipray nila yung family nila, I was corrected by the Lord. Kasi bakit? I am in a position na sobrang eager kong iwin yung mga kabataan na hindi ko kakilala. Pero nagsasawa ako sa pamilya ko. Nagsasawa na ako sabihan yung kuya ko na, perno ka kanyan. Nagsasawa na ako sabihin na mahal sila ni Lord. Pero sa ibang tao, sobrang eager ko na, sige na. Hindi, sige, tutulungan kita. Nakukuha niyo po, I was at some point hypocrite. Kasi bakit? Willing ako na mamatay, maimpyerno yung pamilya ko, pero yung iba hindi. Pero nabago po yung mindset na yun simula ng gabi na yun because I asked for God's forgiveness. Kasi sinabi ko sa Panginoon, gusto ko, Lord, pagdating ko sa langit, kasama ko yung pamilya ko. Lord, pagdating ko sa langit, gusto ko kasama ko itong mga to, kahit matitigas yung ulo nila ngayon. Kasi ako man din, binago mo lang. And imagine, magkakaroon tayo ng great reunion sa langit. Alam niyo yung reunion sa langit? Meron dyan iba-ibang klase ng ano. Basahin nga natin yan. Ito ang sabi dito. Ayan, sa Revelation 7:9, after this I looked, and there before me was a great multitude. Sa langit to. That no one could count from every nation, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise into the land of God. And standing before the throne and before the Lamb, they were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. Kaya dapat maligtas talaga yung family natin. Kasi bakit? Tingnan natin to. For example, sinasabi nito na magkakasama yung pamilya natin. For example, Zapata. Yun, no? Dingay-ganagan ng Zapata ang ligtas sa tsula kay langit. Ang bira ka nyaman. Even yung mga ninunuan mo, makakasama mo dyan. Kunyari, Gopez. Yung family Gopez nandito sa bandang side. Yung family Marcelino nandito. Yung Costardo nandito. Sarap! Kasi bakit? Wala naman tayong pagkakataon ma-meet natin sila ngayon eh. Yung iba, mga nangamatay na eh. So makakasama po natin sila doon. Isn't it a wonderful feeling? Or kapag ini-imagine natin, buong family natin nasa langit. Isn't it, kapag nasa langit ka na, makikita mo, uy, Bap, ang bira, Bap, dati mag-drugs ka ngayon, ligtas ka. Hindi pa masaya yun. Adik ka sa sugal dati, pero ngayon nandito ka, praise God. Tapos ikaw yung wala, no? Hindi. Gusto natin na maligtas po sila. Kaya magtrabaho tayo, YDC. Ang sabi dito, tingnan natin to, no? Approximately 115 billion people have lived on earth in the last 6,000 years. Ayan. Bakit 6,000 years? Hindi po tayo naniniwala na billion years na yung earth. Sino naniniwala doon? Paano nyo nabilang? Nakuha? So 6,000 years, according po yan sa salita ng Panginoon. Dahil nga sa 6,000 years yung creation, kung paano ginawa ng mundo. Ang sabi dyan, basahin lang natin. With the most common estimate placing the total number of people ever born between 108 billion and 117 billion by 2023. 2023 pa to. Mas madami na napanganak ngayon. Ang sabi dito, daily deaths. Check natin yung daily death. Approximately 151,600 people die every day worldwide. Hourly deaths, kada oras, around 6,316 people die every hour, which is roughly equivalent to 7,000 deaths per hour as per some estimates. Tignan po natin to. Minute by minute. About 105 people die every minute or 111 sa ibang ano tawag dito? Pag-aaral. Second by second. About 1.8, approximately 2 people are dying every second. 1, 2, 3, 4, 5. Sa pagbibilang ko ng 5 segundo, 10 yung namatay sa buong mundo. Ang sabi dito, every year, around 55.3 million die worldwide. The global death rate is approximately 8 deaths per 1,000 people annually. Bakit ko sinabi, bakit po pinakita sa atin to? Itong katotohanan ng buhay na to, that every second, meron 2 tao na namamatay. Imagine niyo yung 2 tao na yon, saan sila napupunta? Yearly, yung 55 million na yon. Ilan kaya yung napupunta ng impyerno sa mga namamatay na to? Kung yung kamag-anak mo namatay, saan kaya siya napunta? It's not about you losing your loved one. It's about that person's soul. Nasa langit kaya o nasa impyerno?
Kaya nga tinuturo po namin sa inyo itong bagay na ito kasi bakit? Kailangan gawin natin ang lahat, maligtas lang sila. Kailangan hindi tayo tumigil manalangin para sa kanila. Kuya, walang nangyayari. Wala akong pakialam, huwag tayong tumigil. Kapag tumigil kang manalangin para sa mahal mo sa buhay, sinong mananalangin para sa kanila? Kapag tumigil kang mag-share ng gospel sa kanila, sino mag-share para sa kanila? Hindi aksidente nakabilang ka sa pamilyang kinabibilangan mo ngayon. You are there for a purpose. You are a Zapata for a purpose. You are a Gopes for a purpose. Yung pelido na nasa iyo, yung pamilyang kinabibilangan mo, you are there for a very purpose of you saving those souls. Imagine, kada segundo na nagsasalita ako ngayon, may namamatay, saan kaya sila napupunta? Yung tatay, nanay, tito, tita mo na namatay. Yung lolo, lola mo na namatay, saan kaya sila napunta? Ilan kaya yung nakakasama po natin sa langit? I hope hindi tayo masaya na tayo lang yung ligtas. I hope gumawa tayo ng paraan para maligtas po natin yung mga mahal po natin sa buhay. What if mamatay yung mahal mo? The dearest person sa buhay mo mamatay yan. Mapunta ng impyerno, masaya ka? Kaya YDC, gawin po natin lahat para makapag-win po tayo ng kaluluwa. Amen po ba? Meron tayong kailangan gawin. Meron po tayong trabaho. Sabi dito, okay naman na, ligtas naman na ako. Di ba nga, sabi ng Bible, you and your household will be saved. Hindi po yun automatic. Ang sabi po dito, basahin natin sa Acts 16:29-34, the jailer called for lights. Kasi nga, ito yung hinuli, sina Peter, then kumakanta sila, nakakulong sila, and then the door was opened, nabuksan lahat yung mga tanikala nila na gano'n. Then yung warden natakot, so papatayin niya na yung sarili niya kasi nga akala niya nakalabas na lahat ng mga nakakulong. Pero ang sabi niya dito sa, the jailer called for lights, rushed in fear, and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, sirs, what must I do to be saved? Kasi nga hindi sila tumakas. Sir, Paul, Peter, Silas, anong gagawin ko para maligtas din ako? Ang sabi niya, then they replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved. So, kailangan mong maniwala para maligtas ka. Hindi siya automatic. Pangalawa, you and your household. Then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house. So, ang ibig sabihin, after this very event, possible na madaling araw nangyari ito. Okay, madaling araw. Di ko alam kung anong oras simula, alauna hanggang alas 4. So, ang ginawa po ng jailer na to, ng nasa kulungan na to, niyaya niya si Peter and Silas para mag-preach ng gospel sa mga pamilya po niya. At kung babasahin natin yung buong kwento, nagpabaptize din sila that very day. Kasi po bakit? Since nakaranas ng kaligtasan, yung mga nakakulong, even yung jailer, gusto din ng jailer na to, hindi, dapat pati pamilya ko maligtas. Pumunta kayo sa bahay namin, please. Nagmakaawa po siya na pumunta sina Peter and Silas sa bahay. Bakit? Kasi gusto niya na magkaroon din ng kaligtasan. And I hope that same desperation, that same na puso na meron siya, magkaroon din po tayo. Na hindi ako papayag, Satan. Ako pumayag na ikaw, kunan mo rin pamilya ko, akayabe mo king impyerno. No. Kailangan hindi po tayo pumayag na nasa impyerno po sila. We need to fight for them. We need to pray for them. We need to be desperate. We need to cry for them. Kung hindi mo pa iniiyakan yung mga pamilya mo sa panalangin, ngayon yung panahon na iiyakan mo sila. Na kailangan mo silang iyakan ngayon kaysa sa umiiyak ka sa langit kasi ikaw nandun ka pero sila nasa impyerno po sila. Meron po tayong kailangan gawin, YDC. Meron tayong kailangan gawin. We can bring nothing to heaven except our loved ones if we bring them to Jesus to be saved. Alam nyo, ikukwento ko lang ito na mabilis. Meron kilalang evangelist si D.L. Moody na kilala siyang evangelist, milyon-milyon na naligtas dahil po sa kanya. And then meron 3 tao na nagtanong sa kanya, sabi niya, Sir, paano mo nagagawa yung ginagawa mo? Basically, hindi naman siya mayaman, hindi siya prominenting tao, and doon. And then, sinama niya siya sa hotel room nila. Sinama ni D.L. Moody yung 3 tao na ito na nagtanong. And then, pinakita niya yung window. Tapos, sa window niya yung merong park. Tinanong niya yung mga tao na to, yung 3 tao na to, sabi niya, ano nakikita ninyo dyan? Sabi ng 3 to, nakakakita kami ng bata, nakakakita kami ng businessman kasi meron siya suitcase, nakakakita kami ng mga normal na tao na merong ginagawa sa buhay nila. Tapos ikaw, ano nakikita mo? Alam mo yung sabi ni D.L. Moody, ito, I see countless thousands of souls that will one day spend eternity in hell if they don't find a Savior.
Ito yung sagot ni D.L. Moody. Nakakakita ako ng mga libong-libong kaluluwa na darating ang panahon kapag nangamatay sila, pupunta sila ng impyerno. Kaya kailangan nilang magkaroon ng Savior. Yun yung purpose niya. And if we will just look at people, everyone, actually kahit tayo but everyone, mga mahal natin sa buhay, mga klase, kaibigan po natin, that are in need of Savior, kasi soon mapupunta sila ng impyerno, magkakaroon ka ng compassion sa mga tao na yan. Magkakaroon ka ng compassion sa mga tao na yan. Hindi ka papayag na hindi ka makakapag-share kahit isang kaluluwa lang per araw. Kasi bakit? Once again, what if dumating na yung Panginoon? Ano na yung nagawa mo para sa Kanya? Meron ako nabasa kanina, ang sabi niya, you need to invest for the salvation of your family. Paano ka mag-i-invest para sa salvation ng family mo? You pray for them. Ipanalangin mo sila. I-share mo yung word, kuya, nakakahiya. Huwag ka nang mahiya, malapit nang dumating ang Diyos. Iligtas natin yung dapat iligtas. Pangatlo, tanggalin mo yung cellphone mo. Kuya, paano ko naman tatanggalin yung paano sila maliligtas? Narinig natin yung nasabi ni Ate Shakira nyo kanina. Dahil tinanggal niya yung cellphone niya, possible tinanggal niya yung Facebook, yung Instagram, yung addiction na meron. Ano nangyari? Nag-spend siya ng time sa kanyang family. Spend time with them. Hindi puro barkada yung piliin ninyo. YDC, tingin dito. Wag niyong, alam kong gusto niyong ma-win by faith, yung mga kaibigan ninyo. Pero alam niyo, make time with your family as well. Imagine niyo, ligtas yung kaibigan ninyo, family niyo nasa impyerno. Mag-spend kayo ng time sa kanila. You want them to be saved. Mag-spend kayo ng time sa kanila. You want them to be saved. Magpakita kayo ng pagbabagong buhay sa kanila. You want them to be saved. Magwalis kayo pag-uwi. You want them to be saved. Maglinis kayo ng plato. Kuya, paano naman yun? Ay, totoo man. Totoo man. Totoo yun. Kaya please, mag-ano po kayo sa kanila. So, mag-review po tayo. Ayan, I am the resurrection and the life. Sabi dito, He is the source of our life and the overcomer of death. He is the guarantor of our reunion. He is the hope for the present and the future. Ayan, gusto ko lang pong basahin to. John 11:23 to 27. Ang sabi dito, Jesus said to her, your brother will rise again. Martha answered, I know that he will rise again in the resurrection at the last days. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. Ang sabi dyan, and whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Yes, Lord, she replied, I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come. Ayan. So, baka hindi ko na po pinreach ng buo yung third point. Kaya nga ni-review po natin, I am the resurrection and the life. Ang sabi po dyan, He is the source of life and the overcomer of death. He is the guarantor of our reunion with our loved ones. And He is the hope for the present and the future. Kaya po hope siya for the present and the future. Kasi bakit? Wala tayong pag-asa makakamtan maliban po kay Jesus. Alam nyo, He is the hope for our future. Praise the Lord. Palangit po tayong lahat. Amen. Gusto po natin yan. Pero kahit ngayon, siya po yung pwede magbigay ng pag-asa sa atin. Sa mga pagkakataon na akala mo wala ng pag-asa, si Jesus lang yung makapagbibigay ng pag-asa po sa atin. At dito po sa kwento ni Martha and ni Mary, namatay si Lazarus. Alam ni Jesus na mamamatay si Lazarus. Kasi ang sabi ng mga disciples niya sa kanya, listen to this. Ang sabi niya, Lord, may sakit si Lazarus, hindi ba natin siya pupuntahan? Ang sabi ni Jesus, hindi, hayaan mo lang siya. And then, nung binalita sa kanya, alam ni Jesus na namatay na siya. Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, oo, alam ko, na nakapahinga lang siya. Tulog lang si Lazarus. So, ang sabi ng mga disciples niya, kung tulog lang si Lazarus, edi magiging well din siya. Gagalang din yung karamdaman niya. Pero sinabi ni Jesus sa kanya, hindi, patay na si Lazarus. So, He waited 4 days bago po niya puntahan si Lazarus. So, nung pumunta po siya, actually, dyan yung makikita yung John 11:35, when Jesus wept. Una, because syempre, namatay yung kaibigan niya. Pangalawa, dahil ang sabi ni Martha sa kanya, yes, I know you are the resurrection. I know merong resurrection. Alam ko, pagdating ng Panginoon, nire-resurrect mo rin si Lazarus. Alam ko, pagdating ng panahon, nire-resurrect mo rin siya. Mabubuhay din siya. Pero ano pong sabi ni Jesus? Ito yung sinabi ni Jesus kay Martha. Sabi niya, your brother will rise again. Martha answered, I know he will rise again in the resurrection at the last days. Alam ko, mabubuhay din siya. Sa last days, alam ko, mabubuhay siya. Pero ano sabi ni Jesus? I am the resurrection and the life. In me,
sa akin merong buhay. Ito po yung sinasabi ni Jesus kay Martha. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Hindi mamamatay. Ito po yung tanong ni Jesus kay Martha. Do you believe this? Naniniwala ka ba dito po sa bagay na to? Martha knew about the future resurrection, but she did not understand that Jesus could resurrect her brother Lazarus on that day. Likewise. Ngayon po, gusto kong sabihin sa inyo, ito ang sabi nito, Jesus can resurrect and bring life to your dead situation today if you believe. Meron lang akong gustong itanong sa inyo ngayon. Kasi baka meron po sa inyo dito na you have these broken dreams. Bakit broken dreams? Kasi for so long, pangarap siya na binigay sa inyo ng Lord, pero wala kang nakikita. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, God can resurrect that dream. God can resurrect that dream. Yung pangarap mo na maligtas yung family mo, God can resurrect that dream. Kung meron kang mga relationships na nasira because of some reason, God can resurrect that relationship. Or kung baka naman, nandun ka sa situation ng buhay mo na palagay mo wala ka ng pag-asa kasi pabalik-balik ka na lang sa kasalanan, kasi paulit-ulit mong ginagawa yan, merong kayang gawin ng Panginoon sa buhay na yan. Gusto ko lang sabihin sa inyo, nothing is too dead for Jesus na pwede niyang i-resurrect. Ang sabi dito, ang sarap kasi sa English nito eh. Nothing is too dead for God to resurrect. Nothing, no sin is too great that Jesus cannot forgive. Kaya nga po gusto ko lang sabihin sa inyo, meron pa rin pag-asa ngayon. Meron pa rin po tayong pag-asa. As long as we are breathing, meron po tayong pag-asa sa ating pong Panginoon. Baka akala mo nandyan ka na, hanggang dyan ka na lang, kapatid, hindi. Meron ka pa rin kapupuntahan. Meron pa rin po tayong pag-asa. When all hope seems lost, kapatid, there's still hope after all. And His name is Jesus. Meron pa rin po tayong Panginoon. Kaya sa atin po, na nandirito ngayon, meron akong gustong itanong sa inyo. Naniniwala ka ba na kayang buhayin ng Lord lahat ng mga namatay na yan? Namatay na pag-asa, namatay na pangarap, namatay na relasyon, na dati sobrang eager ka na ipag-pray, pero ngayon, wala na. Kapatid, kayang buhayin yan ulit ng Panginoon. Kaya I want each and every one of us to believe that Jesus is the resurrection and the life. He is the life. He can give life to the things that you thought are dead already. Even sa kaluluwa mo na meron ka ngayon, na akala mo wala ng pag-asa, He can give life to you. Kaya kanyang bigyan. He can breathe His life to you. Marami na kaming narinig ng mga testimonies na panalangin lang. Na actually, meron na nandito ngayon, hindi ko nababanggitin kung sino. Nagtanong ako sa mga forerunners, last na lang. Nakita ko kasi siya eh. Nagtanong ako sa mga forerunners na, kamusta ka? And then itong forerunner na to, bago-bago pa lang siya that time. Ang sabi niya, umiiyak siya, nasa BCA kami ng 3rd floor. Umiiyak siya kasi she was crying for the very thought na yung mga kapatid niya na nagyayaya sa kanya, wala dito sa church. The very reason na nandito siya, wala yung mga tao na yon kasi nga, umalis sila, naglilo, nag-backslide, nanlamig. Tapos ang sabi niya, pinagpipray ko na one day, makakasama ko pa rin yung mga kapatid ko na yon. Hindi niya tinigilan. Alam niyo ba kung ano yung nangyari? Yung pinagpipray niya na kapatid niya, bumalik. Ngayon, forerunner na ulit. Ngayon, nag-handle na ulit. Kasi bakit? Palaging merong pag-asa. Palaging merong pag-asa. Yung kapatid mo na nagyaya sa'yo dito, na nag-invite sa'yo dito, na nagrebelde, na nag-backslide, na nag-enjoy sa kasalanan, kayang pabalikin niya ng Panginoon. Huwag mo lang sukuan sa panalangin. Kasi bakit? Sa atin na nandito ngayon, gusto ko lang ipaalala sa inyo, merong taong hindi sumuko sa atin. Kaya wala tayong karapatang sukuan yung iba. Even Jesus, hindi po niya tayo sinukuan. Bakit ko kailangan sabihin ito? Maraming mga imposibleng bagay, pero nagiging posible dahil lang sa Panginoon. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. Amen po ba? May pag-asa pa tayo. May pag-asa pa sila. Wag lang po natin silang bitawan sa panalangin po natin. Sige, tumayo po tayo. And as we worship the Lord, I want you na makipagniig tayo sa Kanya, makipag-usap tayo sa Kanya. And if you still want, ayan yung mga pangarap na yan,
He can resurrect them sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Sige po, let's take the Holy Communion.